Good day mga kalapatids, maligayang pagbabalik dito sa ating munting tambayan, Chocobolo TV. Araw ng linggo na ko, abangan na naman tayo. Pagbilao Quezon, more or less 108 kilometers air distance ang layo mula dito sa ating kulungan. Yan ang lilipa rin, babagtasin ng ating mga ibon. Time check tayo mga kalapatids, ayan 8:50 ng umaga. At hanggang ngayon wala pa ring update yung ating club tungkol dun sa ating mga alaga kung anong oras nila i-release. Ang alam lang natin, nasagap nating balita na hindi maganda ang panahon, kalagayan ng sitwasyon doon sa Pagbilao Quezon. Kaya abang-abang tayo sa update nila mga kalapatids. Tignan nyo naman dito, napakaganda ng kalangitan, napakaganda ng panahon mga kalapatids, napaka-clear. Pero doon sa mga babagtasin nila, hindi natin alam kung ano ang kalagayan. Ganun pa man, magtiwala na lang tayo sa ating mga alaga. Yung ating mga alaga ay wala sa top condition. Kagaya ng isa, may pakirat-kirat pa. Ayun o. Nung nakaraan, namamaga yung mga mata niyan. Ayan yung isa. Oy, wag mo na itago yan. Pakita mo, nasa camera ka. Ano naman to, suplado. Tumalikod, bastos mga ayan, may mga ano yan. Tumalikod din tong isang to. May mga iniindayan mga kalapatids na totally eye cold, pero parang senyales. Wala pa naman silang sipon, wala pa naman silang tunog sa kanilang respiratory kapag pinapakinggan natin yung paghinga nila. Ganun pa man, ganyan yung mga senyales niyan mga kalapatids. Ang dahilan niyan, baka mamaya ay na-stress na sila dahil ang dami na nila dito. Kapag marami sila, medyo mataas ang stress niyan mga kalapatids, kasi bawat galaw nila may nangaaway sa kanila. So meron tayong 3 uuwi sa araw na ito kung makakauwi sila. Tapos may 2 dito, bali 5, 6, 7, 8. Alright, so 8 yung nandito sa ating ibon. Ang capacity lang nito 10 lang. So meron pa tayong 2. Dun sa 10 na yon mga kalapatids, siksikan na sila dito. Masyado nang mapolitika. I mean, masyado nang silang nag-aaway nun. Dahil hindi naman kalakihan tong ating kulungan, 3x3 lang to mga kalapatids. Kaya madalas ang awayan. At yung mga hindi ganong dominante, kagaya ng mga inakay, mga bagong salta, ayan yung kadalasang nabubuli. Sa pandahilan na nakikita ko bakit nagkakaganyan yung mga alaga natin, is natural yan sa mga young birds. Lalo na kapag na-expose sila sa ating mga old birds. Tapos nagsasakay pa tayo sa truck. So kung ano-ano mga bakterya, dumi, yung mga nakukuha nila dun sa kanilang mga kasama, tapos iuwi nila dito sa ating flyers loft. Siyempre yung mga immune system ng mga ganitong bata hindi pa ganun kalalakas dahil nag-a-adjust pa lang yan. Kung na-expose pa lang yung kanilang immune system sa iba't ibang klase ng bakterya, nag-a-adapt pa yung kanilang immune system o nagpapalakas pa. Natural, habang nangyayari yon, kakaroon sila ng mga sintomas. Pero hindi natin muna gagamutin yan. Gagamutin lang natin yan kapag alam nyo na yung hindi na nila kaya talaga, kailangan ng tulungan yung kanilang resistensya na labanan yung sakit. Pero hanggang ganyan, lumalaban yung immune system yan, bigyan natin ng pagkakataon na ma-challenge para tumatag yung kanilang resistensya habang bata pa, kasi ililipat din natin yan sa north mga kalapatids sa susunod. Tatapusin na lang natin yung Bartolina nito ng siguro mga 3 araw pa, and then kasama na rin yan sa puwersa, naroronda dito sa ating flyers loft. Okay, so abang-abang tayo mga kalapatids, mag-antabay lang kayo, walang aalis. Abangan natin sa episode na ito yung magiging performance ng ating mga ibon, sino-sino sa kanila yung makakauwi at sino-sino yung mawawala, sino yung mauuna sa kanila. Ayan, malalaman natin yan mamaya-maya lang. Kaya mag-subscribe na kayo, hit nyo na notification bell para updated kayo sa ginagawa nating kwentuhan dito lang sa ating munting tambayan. Pasensya na po kayo sa late release po natin. Ayan po yung weather natin dito. Makulimlim ho kasi dito. Dito sa parteng dadaanan nila, yan po, puro ulap yan, makakapal. Lalong-lalo na po dito. Yun pala ang dahilan mga kalapatids, kaya sobrang delay yung pagre-release dun sa Pagbilao dahil hindi talaga maganda yung panahon doon. Tayo naman, hindi naman tayo nagmamadali. At may tiwala naman tayo dun sa management. Alam na nila yan. Kumbaga, ano na yan mga veterano na yan Kung hindi ako nagkakamali, yung mga taos dyan sa PHA, ayan yung mga consultant ng management. Ewan ko kung tama yung ano ko, kasi nakikita ko sila Sir Nelson Chua at yung iba pa. So, veterano na yung mga yan. Alam na nila yung kalakaran sa ganyang liparan. Kaya tiwala na lang tayo mga kalapatids. Ngayon, dun sa mga kalapatids natin na nagmamadali kasi nga may mga pasok pa, paano sila makakapag-clock. Naintindihan din naman natin sila
Pero wala talaga eh, ganun talaga. Kung ano na lang, kung saan makakabuti dun sa mas marami. Kasi para sa akin, ito lang opinion ko lang mga kalapatids, mas malaki ang tsansa na umuwi yung ibon kapag maganda yung panahon. Oo, at magaling yung ibon. Pero ang gagawin natin kung talagang ang pangit ng panahon, di ba? Uuwi yan, pero ano yan, magka-cut off yan, malamang. O di kaya ay mabagal. So hindi natin makikita yung totoong laban. Pwede na! Yun lang, kung mayroon kayong negative reaction dun sa sinabi ko, pagpasensyahan nyo na, comment nyo na lang dyan, mga kalapatids. At open naman tayo dyan. Meanwhile, BBC Manila 9:14 Pagbilao Quezon 1, 2, 3 Release! Release! Ayan po mga ibon nyo, napakarami po ng ibon ng BBC Manila. Pakikabog! Ay shit! Napakarami! Ayan po sila, sana umuwi po lang na ligtasan. Pakikabog! Ay, napakarami mga idol. Napakarami pong ibon. Napakarami niyan, grabe. Sobrang grabe, BBC Manila. Nakakatakot. meanwhile, Alright, so ayan, 5 minutes ago na simula nung inirelease yung ating mga alaga. May bala kong gawin dito mga kalapatids sa ating grisel, yung naunang umuwi kahapon. Ipe-feathering ko na yan, ipa-force feathering ko. Gugupitin ko lang naman yung kaunting pakpak dun sa dulo mga kalapatids. So hindi na muna tayo magpaparonda sa umagang ito. Tanghali na rin eh. So pakakainin na lang natin sila. Ito yung ibon nating grisel na ililipad natin sa summer. Okay? Young bird category. At dito sa kanyang pakpak, yung kanyang primary na 10 ay nabawasan na. Kumbaga nagsimula na mag-molt dito sa may pinakadulo dito. Alright? So patubo na yon. So ang gagawin natin ngayon, ipo-force molt na natin siya. Dahil nga baka mamaya mahuli na tayo dun sa schedule ng summer race. Dahil kung magsisimula yon tapos dun pa tayo nagkaroon ng problema dahil nabawasan siya ng pakpak, malaking kabawasan sa ating alaga yon. Kaya ipo-force molt natin to. Sa mga kanubi natin na nagtataka kung bakit ito ay sinasagawa, panoorin nyo na lang yung dedicated episode natin dyan sa mga nakaraan. Ipopost ko na lang dyan sa screen. So panoorin nyo yun para sa karagdagang kaalaman. Okay? So ang gagawin natin ngayon, ito yung tatlong pinakadulong primary, puputulin natin yung kaunti dito. Siguro mga tigwa 1 inch mga kalapatids. Yan, dito. Para lang sumingaw. Ano ba naman yung naglalato-lato na yun nandun sa kapitbahay? Walang Diyo yan. So ito, yung tatlong pakpak dito. Ang purpose kung bakit gugupitin para yung pinaka-stem, yung gitnang bahagi ng pakpak ay sumingaw. Alright? Pagka sumingaw yun, matutuyo yung pinakadugtungan yan dito. Then kapag binunot natin, hindi na masakit. At ang dahilan kung bakit hanggang dito lang para kahit paano ay makapagronda-ronda pa rin yung ating mga alaga. Kaya lang ang hirap nito mga kalapatids dahil ako lang mag-isa, wala akong cameraman. Kaya gagawa na lang natin ng paraan. Ito. Yan, 1 inch. Puro lang gunting natin. No animals were harmed during the filming of this video. Makakalipad pa naman to. Makakapitik pa yan, makakaronda-ronda pa yan. Kaya maganda nga yan pagka gumonda siya, double effort siya mga kalapatids. So, talaga may exercise siya. So, pagka inanuhan natin, nilakihan natin, hindi na siya makaronda, matitenga siya. Sayang naman. Ayan. Tama ba? Nadali ba? Ayan. Okay na yan. Siya mga kalapatids, umiksi yung pakpak, di ba? Para pag tinignan niya siya, ang iksi niya. Hindi kagaya nito, may mahahaba sa dulo. a few moments later. Time check tayo mga kalapatids, 11:35. Nako, hanggang ngayon wala pa rin yung ating mga alaga. Wala pang nagpapakita sa kanila. At kung hindi ako nagkakamali, ang cut off natin ay 11:40 mga kalapatids, base dun sa forecast ng isa nating tropa. Pero medyo malayo-layo naman yung kanyang loop dito sa area natin. Kaya sige, mag-aantay tayo, subukan natin ng hanggang 11:45.
Tignan natin kung may uuwi pa sa ating mga ibon. One eternity later. Time check mga kalapatids, 11:40 na at wala na. Cut off na yung ating mga alaga base dun sa forecast na natanggap natin. So sana na lang makauwi yung ating mga ibon. Sa ganun, tuloy-tuloy pa rin yung ating ginagawang liparan.